Ang liwanag ng umaga ay pumuno sa salaming conference room ng punong tanggapan ng bilyonaryo, kung saan unti-unting lumalakas ang tensyon sa isang pagpupulong na maaaring magbago ng lahat. Nakaupo ang mga makapangyarihang executive sa mahabang mesa habang ang mga tagasalin ay naghahanda ng kanilang mga tala. Alam na ang kasunduang internasyonal ngayong araw ay nangangailangan ng perpektong pag-unawa. Bago tayo magsimula, sabihin sa mga komento kung anong oras na at saan ka nanonood. Simulan na natin. Nakatayo ang bilyonaryo malapit sa malaking screen, sinusuri ang mga financial chart, naghihintay sa mga interpreter na isalin ang salita ng dayuhang delegasyon. Ngunit nang magsimula ang pagpupulong, mabilis na napuno ng kalituhan ang silid. Ang unang interpreter ay nahirapang isalin ang komplikadong usapan, kaya't nagpalitan ng hindi komportabling tingin ang mga bisita habang paulit-ulit na mali ang salin. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng bilyonaryo mula sa pagtitimpi tungo sa pagkadismaya habang bumabagal ang buong pagpupulong. Sumubok ang pangalawang interpreter ng may kumpiyansa, ngunit nabigo rin sa mga teknikal na termino. Napuno ng katahimikan ang silid habang isa na namang pagtatangka ang pumalpak. Nagbulungan ang mga executive, natatakot na baka bumagsak ang multimilyong dolyar na kasunduan dahil walang makapagsalin ng tama. Sa isang sulok, huminto ang tahimik na tagalinis habang hawak ang kanyang kariton, nakikinig ng mabuti sa bawat salita. Walang nakapansin na siya lamang ang nakakaunawa sa lahat ng wika sa silid. Mabigat na napabuntong hininga ang bilyonaryo ng isa pang interpreter ang sumubok, ngunit bumagsak din paulit-ulit ang maling salin at lalo pang lumala ang kalituhan. Hanggang sa ika-negatibo 1-0 interpreter, wala pa ring nakapagsalin ng tama. Nababalot ng mabigat na katahimikan ang conference room, habang ang mga dayuhang delegado ay nagbubulungan kung sulit pa bang ipagpatuloy ang pagpupulong. Malapit sa salaming dingding, patuloy na nagpunas ng mesa ang tagalinis, kunwari iwalang pakialam, ngunit malinaw sa kanyang mga mata na naiintindihan niya ang lahat. Nag-atubili siya, iniisip kung may karapatan ba siyang magsalita sa harap ng mga executive. Sa huli, nagtipon siya ng lakas ng loob at magalang na nagtanong kung maaari siyang sumubok magsalin. Tumahimik ang silid nang magsalita siya, ang kanyang mahinahong tinig ay ikinagulat ng mga executive na halos hindi siya napansin. Nagpalitan ng tingin ang mga manager, nagtataka kung bakit ang isang babaeng may hawak na basahan ay naniniwalang kaya niyang ayusin ang krisis. May isang executive na bumulong na masyadong mahalaga ang pagpupulong para sa biro, lalo na't 10 bihasang interpreter na ang nabigo. Ngunit tumingin ang bilyonaryo sa kanya nang may kuryosidad, nakikita ang kumpiyansa sa kanyang mga mata. Nagulat din ang mga dayuhang delegado, napansin na tila lubos niyang naiintindihan ang kanilang usapan. Magalang niyang ipinaliwanag na habang siya ay naglilinis, nakikinig siya at nauunawaan ang diskusyon. May ilang executive na nainis, ngunit itinaas ng bilyonaryo ang kanyang kamay upang pigilan ang pangungutya. Tinanong niya kung anong wika ang kaya niyang isalin. Mahinahon niyang binanggit ang wika ng mga delegado, at agad silang umiti, nagulat sa kanyang natural at tamang bigkas. Dahan-dahang yumuko ang bilyonaryo at nagsabi ng isang simpleng pangungusap na nagbigay sa kanya ng pahintulot. Huminga ng malalim ang tagalinis at malinaw na isinalin ang huling pangungusap ng delegado. Nanigas ang lahat sa pagkabigla. Perpekto ang kanyang salin, bagay na hindi nagawa ng 10 interpreter. Agad na tumango ang mga delegado, tuwang-tuwa na sa wakas ay naipaliwanag ng tama ang kanilang ideya. Nagtinginan ang mga executive, nagulat na lubos na naiintindihan ng tahimik na babae ang bawat detalye. Lumaki ang mga mata ng bilyonaryo habang nakikinig, namamangha sa katumpakan ng kanyang salin. Nagpatuloy ang pagpupulong at kalmado niyang isinalin ang bawat pangungusap. Ang mga teknikal, pinansyal, at legal na termino ay dumaloy sa kanyang tinig ng may kahusayan. Sa loob ng ilang minuto, nawala ang kalituhan at napalitan ng malinaw na komunikasyon. Nagsalita ng mas komportable ang mga dayuhang bisita, humanga sa hindi inaasahang interpreter. May isang executive na bumulong na mas profesional pa siya, kaysa sa mga bihasang nabigo. Tumayo ang bilyonaryo mula sa kanyang upuan, patuloy na nakatingin sa tagalinis. Pagkatapos ay nagtanong siya ng isang bagay na mas ikinagulat ng lahat kaysa sa kanyang salin. Itinaas niya ang kamay, pinatigil ang usapan, at nakatuon ang lahat sa tagalinis. Mahinahon niyang tinanong kung paano niya natutunan ang wika ng ganoon ka-fluent, lalo na sa eksaktong bokabularyo ng negosyo. Medyo kinakabahan ang tagalinis,
napansin niyang lahat ng executive sa silid ay naghihintay ng kanyang sagot. Mahina niyang ipinaliwanag na mula pagkabata ay humanga na siya sa mga wika, matagal bago siya nagtrabaho sa gusaling ito. Noon pa man ay nag-aral siya ng mga banyagang wika sa unibersidad, nangangarap maging profesional na interpreter. Ngunit nagbago ang takbo ng buhay nang magkasakit ng malubha ang kanyang ama at mawalan ng kita ang pamilya. Upang masuportahan sila at mabayaran ang mga gastusin, tinanggap niya ang unang trabahong nakita, ang maglinis ng mga opisina. Tahimik na nakinig ang mga executive na pagtanto na ang babaeng binabaliwala nila araw-araw ay minsang may ibang pangarap. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng bilyonaryo mula sa kuryosidad tungo sa respeto at bahagyang panghihinayang. May isang executive na bumulong na hindi dapat nagtutulak ng kariton ang taong may ganitong antas ng kasanayan. Mahinahon niyang ibinaba ang kanyang mga mata at sinabing hindi niya inasahang muling makapagsalita sa ganitong silid. Ngunit nagsalita ang mga delegado ng isang bagay na ikinagulat ng lahat. Umiti ang isa at sinabing mas malinaw at mas eksakto ang kanyang salin kaysa sa lahat ng interpreter na nakatrabaho nila sa mga nakaraang taon. Idinagdag pa ng isa na ang kanyang malalim na pag-unawa sa mga kultural na pahayag ay nagbigay daan sa maayos at magalang na pag-uusap ng dalawang panig. Nagtinginan ang mga executive na mangha na ang tahimik na tagalinis ang nakaligtas sa kasunduang milyon ang halaga. Bahagyang nahihiya siya sa papuri, ibinaba ang kanyang mga mata habang hawak pa rin ang basahan. Mahina niyang sinabi na gusto lang niyang tulungan ang pagpupulong dahil nakikita niyang lahat ay nababalisa. Dahan-dahang lumapit ang bilyonaryo, pinagmasdan ang kumpiyansang nakatago sa kanyang simpleng anyo. Tinanong niya kung ilang wika pa ang tunay na naiintindihan niya. Sandaling nag-atubili ang tagalinis, ngunit nang hikayatin siyang magsalita ng Malaya, isa-isa niyang binanggit ang mga wikang kanyang pinag-aralan, Ingles, Espanyol, Pranses, Aleman, Mandarin at ang wika ng mga delegado. Napuno ng mga bulong ang silid, nagulat ang lahat na 6 na wika ang kanyang sinasalita ng matatas. Namangha ang bilyonaryo at ang kanyang susunod na desisyon ay mas ikinagulat pa ng lahat. Tahimik siyang tumayo, iniisip na ang pinakakwalipikadong interpreter sa silid ay siya palang nagtutulak ng kariton. Tinanong niya kung minsan ba itong nag-apply sa posisyon na may kinalaman sa wika. Mahina siyang umiling, sinabing hindi niya inakalang may pagkakataon siya. Nagbaba ng tingin ang ilang executive, nahihiya na ang talento ay madaling maging invisible sa likod ng simpleng uniforme. Tinanong ng bilyonaryo ang mga manager kung bakit hindi natuklasan ang ganitong potensyal sa loob ng kanilang gusali. Walang sumagot at ang katahimikan ay nagsiwalat ng katotohanan. Nagpaumanhin muli ang tagalinis, handa nang bumalik sa kanyang trabaho. Ngunit pinigilan siya ng bilyonaryo at gumawa ng anunsyo na ikinagulat ng lahat. Diretsong sinabi ng bilyonaryo na mas kailangan ng kumpanya ang kanyang talento kaysa isa pang tagalinis. Tahimik na nakatingin ang mga executive habang inimbitahan siyang umupo sa tabi ng mga delegado. Nag-atubili siya, hawak pa rin ang basahan, iniisip kung totoo ba ang sandaling ito. Ngunit tiniyak ng bilyonaryo na nailigtas na niya ang kasunduan na 10 interpreter ang hindi naayos. Dahan-dahan siyang naupo sa mesa at muling nagsalin ng may kumpiyansa. Sa loob ng 1 oras, naging maayos ang talakayan at matagumpay na nakumpleto ang kasunduan. Personal siyang pinasalamatan ng mga delegado, sinabing ang kanyang salin ang nagbigay daan sa partnership. Opisyal na inalok siya ng bilyonaryo ng posisyon bilang lead international communication specialist ng kumpanya. Nagulat ang lahat at napagtanto ng tagalinis na nagbago ang kanyang buhay sa isang hindi inaasahang sandali. Nagpalakpakan ang mga executive, kinilala ang talento at kababaang loob na lumitaw sa araw na iyon. May mga kwento talagang nag-iiwan ng marka magpakailanman. Katulad ng video na ito. Mag-subscribe ka na at samahan kami sa susunod na hindi malilimutang karanasan.